Sa mismong araw na ako'y naging 18, pinalaya ako mula sa foster care system na wala man lang dala kundi isang ekstrang damit at isang kakaibang liham tungkol sa isang lupang ayaw na raw ng kahit sino. Ang natagpuan naming magkapatid doon ay hindi lang isang matitirhan, kundi isang lihim na katotohanang nakabaon sa loob ng maraming dekada. Kung naranasan mo na ang magsimulang muli mula sa wala, ang kwentong ito ay para sa'yo. Pindutin ang subscribe dahil baka makita mo rin ang sarili mo rito. Noong ako'y naging 18, 2 bagay lang ang ibinigay sa akin ng mundo. Isang itim na trash bag na naglalaman ng lahat ng pag-aari ko at isang legal na sobre na parang biro kaysa regalo. Marso noon sa upstate New York, yung klasing Marso na kulay abong parang maruming tubig ang langit at ang natutunaw na niyebe ay nagiging madulas na yelo na wala ng bakas ng ganda ng taglamig. Nakatayo ako sa labas ng Northwood Group Home. Ang basag-basag na sementong hagdan ay malamig sa ilalim ng luma kong sapatos. Ang lugar na yon ang naging tahanan ko, o mas parang kulungan sa nakalipas na 6 na taon. Sa likod ko, marahang nagsara ang pinto. Hindi ito pagsara na may galit, kundi isang tahimik, huling click, parang pagsasara ng isang file. Isa na akong adulto, at isa na rin akong walang tirahan. Si Mrs. Diaz, ang caseworker ko, ay palaging mukhang pagod. Parang hindi pa siya nakakaranas ng tunay na pahinga sa loob ng maraming taon. Iniabot niya sa akin ang trash bag at isang Manila envelope. "Maligayang kaarawan, Roger," sabi niya sa walang emosyon na boses, parang nagbabasa lang ng listahan. "Nandiyan ang huling disbursement mo, $250. At ito naman," tinapik niya ang folder, "galing sa probate office. May iniwan sa iyo ang lolo mo." Hindi ko na nakita ang lolo ko mula noong 9 na taong gulang ako. Namatay siya 1 taon bago namatay ang mga magulang ko. Isang kakaibang trahedyang baliktad ang pagkakasunod. Hawak ko ang sobre at ang papel ay nababasa na sa malamig na hamog. Sa pamamagitan ng bintanang may mesh sa common room, nakita ko ang kapatid kong babae, si Luz, 12 taong gulang. Nakadikit ang mukha niya sa salamin at ang takot sa kanyang mga mata ay eksaktong kapareho ng nararamdaman ko. Hindi kami pinayagang magpaalam. May patakaran daw tungkol sa pag-iwas sa emosyonal na eksena. Kaya nagtitigan na lang kami. Nakahawak ang kamay niya sa salamin. Gusto kong ilapat ang kamay ko sa kanya pero nasa labas na ako. Siya ay nasa loob pa rin. Ang isang manipis na salamin ay parang napakalawak na highway sa pagitan namin. Magaan ang trash bag, ilang t-shirt lang, 2 jeans, isang lumang librong binabasa sa akin ng nanay ko, at isang framed na litrato ng pamilya namin. Nanay, tatay, si Luz at ako sa isang county fair, nakapikit sa sikat ng araw. Ang litrato lang na iyon, ang tanging bagay na pakiramdam ko ay tunay na akin. $250. Iyon daw ang simula ko, ang tulak papunta sa pagiging adulto. Pero parang sapat lang iyon para dahan-dahang magutom, hindi sapat para mabuhay. Lumakad ako palayo sa Northwood nang hindi lumilingon. Alam kong kapag nakita ko ang mukha ni Luz, hindi ko kakayaning magpatuloy. Titigil ako roon sa bangketa. 10 blok pa ang layo ng bus station. Humampas ang hangin sa manipis kong jacket na parang may personal na galit. Umupo ako sa matigas na plastik na upuan na papalibutan ng amoy ng bleach at lungkot. Binuksan ko ang Manila envelope. Sa loob ay isang liham mula sa isang abogado na hindi ko kilala, si Mr. Erlinda Mendoza, mula sa isang bayan na hindi ko man lang mabigkas, malalim sa Catskill Mountains. Puno ng legal na salita ang liham pero naintindihan ko rin, may iniwan pala sa akin ang lolo ko, si Gerolamo Reyes, sa kanyang testamento, hindi pera, kundi isang piraso ng lupa. Lot 7B, 2.5 akre sa isang hindi rehistradong lugar,
Para makuha ang deed, kailangan kong magpakita mismo sa opisina ng abogado at bayaran ang back taxes at transfer fee. $5 lang. $5 para sa 2 akre at kalahati. Hindi iyon makatuwiran, parang biro. Hindi $5 ang halaga ng lupa. Mas mahal pa ang isang slice ng pizza sa istasyon. Binasa ko ulit ang linya. Upon receipt of the $5 settlement for arrears and fees, the deed for parcel 7B will be transferred to your name. May nakalakip na malabong photocopy ng satellite image, isang kulay abong parisukat sa gitna ng mas madilim na kagubatan. May isang istrukturang nakatayo, mahaba at kurbado, parang metal na tinapay na itinapon sa gubat. Isang Quonset hut. Nakita ko iyon sa mga history book, mga lumang military shelter na kalahating bilog ang hugis, minsan ginagawang imbakan o barn. Mukhang nakalimutan na ang isang ito, abandonado, basura sa walang silbing lupa, siguro kaya mura. Siguro delikado, baka puno ng toxic waste o nasa gilid ng bangin. Naisip kong itapon na lang ang liham. Kailangan ko ng plano, trabaho, kwarto, paraan para makaipon at mabawi si Luz. Hindi na pinapahalagahan ng estado ang pagsasama ng magkapatid kapag ang isa ay nag-edad na. Mag-isa na ako at si Luz may 6 na taon pa bago siya rin tumayo sa parehong hagdan na may sariling trash bag. Tumama iyon sa dibdib ko na parang suntok. Halos hindi ako makahinga. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang liham, $5, mas mababa pa sa kalahating araw na trabaho. Isang panganib, pero ano ba ang alternatibo ko? Gastusin ang pera ko sa motel ng 1 linggo tapos mauuwi rin sa shelter. Ang pagmamay-ari ng kahit ano, kahit maliit at nakalimutang lupa, ay nagtanim ng munting ideya sa gitna ng takot ko. Isang destinasyon. Isang lugar na hindi lang pansamantalang tuluyan. Tiningnan ko ang litrato ng pamilya namin. Nasa likuran ng lolo ko, may hawak na cotton candy para kay Luz. Tahimik siyang tao, may mababait na mata. Hindi siya yung tipo na magbibiro ng malupit. Siya ay karpintero, isang tagapagtayo. Amoy niya ay lagari at pipe tobacco. Tinuruan niya akong magtali ng buhol at magbasa ng kompas. Practical siya, may dahilan ito. Tumawag ang loudspeaker para sa bus ko. Papunta iyon sa syudad, papunta sa shelters, sa hirap sa buhay na palaging ibinabala sa akin. Sa kabilang platform, may isa pang bus na nakahinto. Nakalista ang ilang maliit na bayan. Isa sa mga pangalan ay tugma sa letterhead ng abogado. Iyon na, isang tunay na pagpili. Ang unang pagpili ko sa loob ng maraming taon. Sumunod sa inaasahang paghihirap o tumalon sa $5 na hindi alam kung saan hahantong. Tumayo ako, nanginginig ang mga binti at lumakad papunta sa counter, pasan ang trash bag. Bumili ako ng one-way ticket papunta sa isang bayang hindi ko pa kailanman nakita para angkinin ang lupang marahil ay walang halaga. Padalos-dalos. Kahibangan at iyon ang pinakamagandang desisyong nagawa ko. Sinubukan kong gawing maganda ang tunog nito para sa kanya at para rin sa sarili ko. Isang totoong lugar ito, May. Sa atin ito may gusali pa na nga roon. Gusali? Tanong niya. Parang bahay. Medyo sagot ko pilit na hindi nagsisinungaling pero ayaw ko ring durugin ang pag-asa niya. Matibay siya. Metal ang gawa. May katahimikan sa linya. Naiisip ko siyang sinusubukang ilarawan ito sa isip, pinupunan ang mga puwang. May bubong ba? Oo, sabi ko, sabay bitaw ng munting tawang basag at hindi tunay. Sa totoo lang, halos puro bubong lang siya. Malayo ba? Oo, malayo pero aayusin ko. Gagawin kong totoong tahanan tapos babalikan kita. Pangako. Isang napakalaking pangako iyon at alam naming pareho na baka hindi ko ito matupad. 18 lang ako, halos walang pera at may lupang walang may gusto.
Ang legal na proseso para makuha ang kustodiya ng kapatid ko ay parang pag-akyat sa bundok na hindi ko pa man lang nakikita. Pero kailangan kong sabihin, kailangan niyang marinig. Alam ko, bulong niya, mag-ingat ka, Roger. Ikaw rin, May, mahal kita. Mahal din kita. At natapos ang tawag. Nakatayo ako sa nagyayelong hangin, hawak pa rin ang receiver habang ang mapurol na tono ay umuugong sa tenga ko na parang babala. Ang pangakong binitiwan ko ay bumigat sa balikat ko. Hindi na ito tungkol sa akin lang. Ngayon, lahat ng gagawin ko ay para sa kanya. Ang opisina ng abogado ay nasa pangunahing kalsada ng isang bayang parang natigil sa panahon. Mga lumang gusaling ladrilyo at bato ang nakahanay, ang mga karatulay kupas na sa araw at mga taon. Si Mr. Mendoza, ang abogado, ay akmang-akma sa lugar, isang matandang lalaki na may maayos na puting balbas at salamin sa dulo ng ilong. Amoy lumang libro at wood polish ang opisina niya. Tiningnan niya ako ng kalmado mula sa likod ng mesa. Mr. Reyes, sabi niya, tuyot at banayad ang boses. Nakarating ka. Oo, sagot ko, mahina ang labas ng salita. Inilapag ko ang gusot na $5 sa makintab niyang mesa. Hindi man lang niya ito sinulyapan. Sa halip, itinulak niya sa akin ang makapal na bungkus ng mga papeles. Ito ang diid para sa Lot 7B ayon sa kahilingan ng lolo mo sa kanyang testamento. Pirma dito at dito, utos niya, tinuturo ang mga linya gamit ang mahaba at payat na daliri. Pumirma ako kung saan niya sinabi nanginginig ang kamay ko. Ang pirma ko'y parang sulat ng batang paslit. Ngayon, sabi niya, sumandal sa silya na umingit sa bigat niya. Pag-usapan natin kung ano talaga ito. Binili ng lolo mo ang property na iyan 3 dekada na ang nakalipas. Hindi na ito mahalaga noon at hindi pa rin ngayon. Ipinaliwanag niya na wala itong kalsada papunta roon, walang tubig, walang plumbing, walang kuryente. Isang piraso lang ng lupa sa gubat na may lumang gusaling militar na pagod na pagod na. Bakit niya iiwan sa akin? Tanong ko. Sentimental ang lolo mo, sagot ni Mr. Mendoza. At pribado rin. Hindi niya sinabi sa akin ang dahilan, pero malinaw siya. Sa 18 kaarawan mo, ikaw lang ang may karapatang angkinin ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis na dapat bayaran. Kapag hindi mo ginawa, mapupunta ito sa estado. Huminto siya, tinitingnan ako ng mabuti. May isa pang opsyon, dagdag niya. Noong nakaraang linggo lang, may nagtanong tungkol sa lupang iyon. Isang developer mula sa malaking investment group, interesado sila sa lugar. Inaalok kanila ng $5,000 para dito as is. Nanlamig ako. $5,000, parang milagro. Sapat yun para sa apartment. Sapat para kumuha ng abogado. Sapat para simulan ng laban para kay Luz. Iyon ang matalinong gawin, ang lohikal. Maayos nito ang lahat, kahit pansamantala. Pero naalala ko ang lolo ko, isang lalaking gamit ang kamay, ang trabaho, tagapagtayo at hindi gumagawa ng bagay ng walang dahilan. Naalala ko ang pangakong sinabi ko kay Luz. Sinabi kong gagawin ko itong tahanan. Ang hotel room ay hindi tahanan. Binibili nila ang mga lupa sa paligid, patuloy ni Mr. Mendoza. Mga lumang lote tulad nito. Balita'y magtatayo sila ng resort, golf course. Siguro, matindi ang pagpupursige nila. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pagpupursige ay parang babala. Ang $5,000 ay hindi kabutihang loob. Isa itong mababang alok para sa desperadong binatilyo. Hindi ito regalo. Pain ito. Hindi ko ibebenta, sabi ko. Nagulat pati ako sa sarili ko. Pero totoo ang pakiramdam. Matatag. Tumaas ang kilay ni Mr. Mendoza. Sa mata niya may kislap ng kung ano, baka sorpresa, baka pag-apruba. Sigurado ka? Ang perang iyon ay makakapagbigay sa iyo ng tunay na pagkakataon, sabi niya ng banayad. Sigurado, sagot ko, mas may kumpiyansa ngayon na akin ito. Gusto ko itong makita.
Dahan-dahan siyang tumango, may munting ngiting na buo. Magugustuhan iyon ng lolo mo. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang isang malaking lumang susi na bakal. Mabigat ito, may mga ukit na paikot at bahagyang kinakalawang. Ito ang magbubukas ng padlock sa istruktura, sabi niya. Matagal na niya itong ibinigay sa akin at itinago ko. Iniabot din niya ang isang nanilaw na papel na may hand-drawn na direksyon. Sundan mo ang county road ng mga 3 milya. Malinaw ang mga direksyon. Lumiko sa isang dirt path na tinatawag na Old Miller Road at sundan ito hanggang sa tuluyan itong mawala. Mula roon, kalahating milya pa ang lalim papasok sa gubat ang property. Good luck, Mr. Reyes, sabi ng abogado habang tumatayo upang kamayan ako. Mas mahigpit ang handshake niya kaysa sa inaasahan ko. May kutob ako, nakakailanganin mo yon. Mas mahaba ang lakad kaysa sa akala ko. Palubog na ang araw. Humahaba ang mga anino sa pagitan ng mga puno hanggang magmukha silang kakaibang anyong gumagapang sa lupa. Ang Old Miller Road ay hindi talaga kalsada, mas parang 2 maputik na bakas lang na nawawala sa kagubatan ng matatangkad na pine at hubad na maple. Sa bawat hakbang, parang lalo pang bumibigat ang trash bag ko, mas kumakagat ang hangin, mas lumalamig. Binalot ako ng katahimikan ng gubat, tanging nababasag ng paglangit-ngit ng sapatos ko sa nagyayelong dahon at ng malakas na tibok ng puso ko. Natatakot ako, tunay na natatakot. Hindi pa ako kailanman nakaramdam ng ganito kalungkot at pag-iisa. Pero may iba pa, isang maliit na baga ng init sa dibdib ko. Naglalakad ako papunta sa isang bagay na akin. Maingat kong sinundan ang hand-drawn map. Binibilang ang mga hakbang hanggang marating ko ang hanay ng gumuho-guhong pader na bato, mga labi ng panahong dito minamarkahan ng mga magsasaka ang kanilang lupa. Ayon sa mapa, ito ang hangganan ng property ko. Itinulak ko ang mga matinik na palumpong at doon ko ito nakita ang Quonset hut. Mas malaki ito kaysa sa naisip ko at mas masama ang kondisyon. Nakayuko itong nakaupo sa isang clearing, parang higanting metal na kabibe na yupi-yupi. Ang kulay abong kurbadong pader ay puno ng kalawang na matingkad na kahel na parang may sakit ito, parang nabubulok. Ang malalaking pintuan sa harap ay puno ng gasgas at baluktot. Mga damo at batang puno ang tumubo sa paligid na parang unti-unting nilalamon ito ng gubat pabalik. Hindi ito mukhang ligtas, hindi ito mukhang masisilungan. Mukha itong iniwan na ng pag-asa. Nadurog ang loob ko, hindi ito tahanan, isa itong libingan. Inikot ko ang istruktura, basa at malambot ang lupa sa ilalim ng paa. May ilang makikitid at maruruming bintana sa taas ng kurbadong pader. Sobrang taas para masilip. Sa likod, may kalawanging stovepipe na nakausli ng pahilis sa langit. Gumuho na ang lugar. Walang halaga. Bumalik sa isip ko ang alok na 5,000 dolyar. Pwede pa akong bumalik. Makakabalik ako sa bayan, makahanap ng telepono, tawagan si Mr. Mendoza at kunin ang pera. Walang mag-iisip na mahina ako. Pero naramdaman ko ang susi sa bulsa ko. Mabigat, magaspang dahil sa kalawang. Paalala ito ng responsibilidad, ng pamana. Lumapit ako sa mga pintuan, may makapal na kadena na balot ng kalawang na nakapulupot sa hawakan, nakakandado ng malaking lumang padlock. Mukhang dekada na itong naroon. Isinuksok ko ang susi, sumabit, naiipit. Sa isang saglit, akala ko hindi ito iikot, na ito na ang huling malupit na biro ng kwento. Sumandal ako, itinulak gamit ang lahat ng lakas ko. Sa masakit na langit-ngit ng metal na kumikiskis sa metal, nag-click ang kandado. Bumukas ito. Bumagsak ang kadena sa lupa na may tunog na bakal na bumabagsak. Kinailangan ko ang lahat ng lakas ko para hilahin ang isa sa napakalaking pinto. Umungol ito na parang hindi gumalaw sa loob ng maraming taon. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa gubat na parang babala. Sa loob, madilim.
isang napakalawak na espasyong puno ng anino. Isang makitid na sinag ng araw ang dumaan sa bitak sa bubong, hiniwa ang hangin at nagliwanag sa ulap ng alikabok na lumulutang. Parang tumigil ang oras doon, mabigat ang hangin, maalinsangan, mamasa-masa, puno ng amoy ng kalawang, lupa at matagal nang nakalimutang mga araw. Mukhang walang laman ang lugar, pero bigla sa gitna ng sinag ng liwanag may nakita ako. Isang kahong-kahoy, nakatayo lang doon, naghihintay. Hindi ito basta itinapon o naiwan, malinaw na may naglagay nito. Ang takot ko ay napalitan ng ibang bagay. Pagka mausisa, matalim at nag-aapoy. Iniwan ko ang trash bag ko sa tabi ng pinto at lumakad papalapit. Bawat hakbang ay umuugong sa basag na sahig na semento. Ang kahon ay gawa sa lumang kahoy, umitim na sa edad, may hawakang lubid sa magkabilang gilid. Walang takip, bukas lang. Sumilip ako sa loob, puno ito ng mga garapong salamin, yung ginagamit sa home canning. Siksik sila sa dayami, bawat isa ay sealed ng wax. Sa una, inakala kong pagkain, jam, preserves, isang bagay na iniwan ng lolo ko dahil practical siya. May saysay iyon, pero nang buhatin ko ang isa, sobrang bigat. Hindi ito prutas o gulay. Sa loob ng garapon ay may bungkos, mahigpit na nakarolyong mga papel. Mas nilapitan ko. Pera, punong-puno ang garapon ng cash, mga lumang bills na nakabalot sa rubber band na nadurog sa paghipo ko. Nanigas ako, hindi makapaniwala. Binuksan ko ang isa pa, tapos isa pa. Pare-pareho, mga garapon ng pera. Napaupo ako nang bigla sa malamig na sahig, hindi na ako kayang buhatin ng mga binti ko. Hinila ko ang isang bungkos palabas, pumutok ang rubber band at bumuhos ang mga $20 bills sa kandungan ko. Malalambot, gamit na gamit, pero totoo. Nagsimula akong magbilang, isang bungkos, $1,000. May 20 bungkos sa garapon na iyon pa lang. At may mahigit 12 ng garapon, hindi ito maliit na tulong. Hindi lang ito lifeline, ito ay pagbabago. Isang ganap na ibang buhay, isang bagong simula. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Luz. At pagkatapos, nang hindi ko sinasadya, natawa ako. Nagsimula ito bilang isang mahina, gulat na tunog, tapos lumakas, umaalingaw-ngaw sa mga kurbadong bakal na pader na parang may sariling buhay. Pagkatapos, nagbago ang tawa ko. Lumalim ito, bumigat. Naging hikbi ito na nanggaling sa pinakaloob ng sikmura ko. Umiyak ako ng mas matindi kaysa sa kahit kailan sa buong buhay ko. Umiyak ako para sa lahat ng pinagdaanan ko, ang mga taon sa foster system, ang pag-iisa, ang takot na naramdaman ko sa nakalipas na 24 na oras. Umiyak ako para sa mga magulang ko, para sa buhay na ninakaw sa amin. At umiyak ako para sa lolo ko, ang tahimik at praktikal na lalaki na kahit papaano ay nagtayo ng kakaibang, kalawanging silungan para sa akin, parang lihim na lifeboat na itinago sa kailaliman ng gubat. Hindi lang siya nag-iwan ng sirang gusali o nakalimutang lupa. Nag-iwan siya ng pagkakataon, pero habang nakaupo ako sa basag na sahig, napapalibutan ng mas maraming pera kaysa sa kaya kong iproseso, may napansin pa akong iba sa kahon. Sa ilalim ng huling patong ng dayami, may makapal na librong nakabalot sa balat. Isang journal, madilim at luma ang takip at nakaukit sa kupas na gintong letra ang mga salitang Gerolamo Reyes. Pangalan ng lolo ko. Binuksan ko ito. Ang unang pahina ay hindi journal entry, isang liham. Maingat at matatag ang sulat kamay niya, yung klase ng sulat na hinubog ng magagaspang na kamay. Sulat ng taong gumagawa at nagtatayo kaysa maraming magsalita.
para ito sa akin. Roger, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, nakaabot ka sa 18. Ibig sabihin, naging sapat ang lakas mo para makarating dito. At ibig sabihin din, hindi mo pinili ang madaling paraan. Alam kong hindi mo gagawin. Nasa iyo ang puso ng nanay mo at ang katigasan ng ulo ko. Magandang kombinasyon yon. Ang pagbabasa ng mga salita niya ay parang muling marinig ang boses niya. Malayo pero malinaw, parang alaala na umaalingaw-ngaw pabalik sa paglipas ng panahon. Ang lugar na ito marahil ay hindi kahanga-hanga, pero ang pera para iyo sa'yo at kay Luz. Lahat yon nang naipon ko. Pagkatapos mamatay ang lola mo, ipinagbili ko ang bahay at namuhay ng simple. Gusto kong magkaroon kayong dalawa ng isang matibay na bagay. Isang bagay na hindi kayang agawin ng kahit sino. Pero makinig kang mabuti, hindi pera ang pinakamahalagang ibinibigay ko sa iyo. Ang lupa ang pinakamahalaga, ang gusaling ito. Ito ang tahanan mo kung pipiliin mong gawin itong tahanan. Ipinaliwanag niya kung paano niya binili ang lupa ilang dekada na ang nakalipas. Noong mura pa ito dahil walang kalsada o utilities. Alam niyang hindi ito kaakit-akit sa karamihan. Pero nakita niya ang hindi nakikita ng iba. Kahit noon pa man, may mga developer ng umaaligid, sinusubukang kunin ang lupa para sa isang malaking resort project. Binalaan niya ako na babalik sila. Iniisip nilang walang halaga ang lupang ito. Isinulat niya, mali sila. Huwag mong hayaang yurakan kanila, Roger. Iwawagayway nila ang pera sa mukha mo at ipaparamdam nilang napakalaking kayamanan iyon. Pero ang meron ka rito ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong resort. Kailangan mo lang makita kung ano talaga ito. At sa dulo ng liham, may isang pangungusap na naka-underline ng 2 beses, ang pundasyon ng susi. Lahat ay nagsisimula sa pundasyon. Tumingin ako sa paligid, sa basag na semento sa ilalim ko. Ang pundasyon, ano ang ibig niyang sabihin? Kahit na may ganoong karaming pera, ang misteryo ang siyang kumapit sa akin. Hindi lang ito pamana, isa itong misyon. Isang hamon mula sa lalaking halos hindi ko kilala, pero malinaw na kilala niya ako. Isang lalaking minahal ako ng sapat para iwanan hindi lang kayamanan, kundi layunin. Nung gabing iyon nanatili ako sa Quonset hut. Wala akong sleeping bag, jacket ko lang at ang suot kong damit. Nakakita ako ng ilang lumang canvas sheet sa isang sulok at ginamit ko yon bilang higaan. Hindi ito mainit. Hindi ito komportable. Pero akin ito. Hindi ko na muling hinawakan ang pera. Maingat kong ibinalik ang mga garapon sa kahon at itinulak ito sa mga anino sa likod ng hut. Tinakpan ko ng tarp. Parang delikado itong iwanang nakalantad. Parang kaya nitong pasabugin ang buong mundo ko kapag hindi ako nag-ingat. Matindi ang lamig. Umakyat ito mula sa sahig na semento. Bumaba mula sa manipis na metal na pader. Bawat bugso ng hangin sa labas ay parang sinusubukang tanggalin ang bubong. Nakahiga ako roon, nakikinig, sa huni ng kuwago, sa kaluskos ng maliit na hayop sa mga dahon sa labas. At naramdaman ko ang takot. Pero iba na ito ngayon. Hindi ito takot na sisigawan ka ng supervisor sa group home o takot na may bully na magnanakaw ng gamit mo. Ito ay hilaw. Natural na takot, yung klase ng takot kapag isa ka lang munting nilalang sa isang napakalaking ligaw na mundo. At sa totoo lang, ang ganong takot ay parang dalisay, totoo, may lugar at dahilan. Pagsikat ng umaga, naninigas ako sa lamig pero humihinga pa rin. Bumuhos ang sikat ng araw sa bitak sa bubong, pinuno ang hut ng tahimik, pilak na liwanag. May trabaho akong kailangang gawin. Survival muna. Kailangan ko ng pagkain, tubig, init. Kumuha ako ng $100 mula sa isang garapon, isa lang, kahit iyon ay parang mapanganib, parang paglabag sa isang patakarang hindi pa sinasabi sa akin. Pero wala akong pagpipilian. Naglakad ako pabalik sa bayan, ngayon ay may layunin. Sa liwanag ng araw, iba ang itsura ng bayan.
Hindi na parang ghost town, kundi parang isang bagay na naghihintay lang. Naghihintay na maging kapaki-pakinabang muli. Pumasok ako sa hardware store. Amoy lagari, metal at langis. May matandang lalaki sa likod ng counter. Kulubot ang mukha pero mabait ang mga mata. May hinahanap ka ba, hiho? Tanong niya. Sinabi ko ang kalahating katotohanan na nagkakamping ako malapit, inaayos ang isang lumang lugar. Hindi ko binanggit ang pamana o ang nakatagong pera. Hindi siya nagtanong pa. Sa mga maliit na bayan natutunan ko, mas marunong silang rumespeto sa hangganan kaysa sa karamihan. Tinulungan niya akong hanapin ang kailangan ko, isang matibay na palakol, handsaw, makapal na tarp, para takpan ang mga butas sa bubong, mga timba para sa tubig, propane stove at isang tunay na sleeping bag. Michael ang pangalan niya. Binigyan niya ako ng maliit na diskwento at tinawag itong welcome gift. Pagkatapos, dumaan ako sa lokal na market at bumili ng simpleng groceries, canned soup, peanut butter, tinapay, kape. Walang espesyal pero para sa akin parang luho na iyon. Nakakapagod ang pag-akyat, pabalikdala ang lahat ng gamit. Pero ngayon, bawat hakbang ay mahalaga. Bawat hakbang ay parang papalapit ako sa isang bagay. Nagpapatayo ako, nagsisimula ako. Ang mga sumunod na linggo ay parang naging isang mahabang halo ng pawis, putik at pag-unlad. Tinakpan ko ang butas sa bubong gamit, ang makapal na tarp na dinala ko mula sa bayan. Isang mapanganib na trabaho na nangangahulugang kailangan kong umakyat sa kurbadong metal na balat ng hoot, nakatali ng lubid at nagdarasal na sana'y kumapit ito. Nang matapos yon, nilinis ko ang makapal na ligaw na halaman sa paligid, binunot ang mga damo, pumutol ng maliliit na punong unti-unting nilalamon pabalik ng gubat ang lugar. Mga 1/4 milya mula sa hoot, nakakita ako ng malinaw na batis, malamig at malinis. Sinimulan kong maghakot ng tubig pabalik gamit ang mga timba na ibinenta sa akin ni Michael. Tinuruan ko ang sarili kong magputol ng kahoy, palpak sa simula. Nagkapaltos ang mga kamay ko tapos tumigas. Sa likod ng hoot, nakakita ako ng lumang kalan na pinapagana ng kahoy. Balot ito ng kalawang pero matibay pa rin ang istruktura. 2 buong araw kong nilinis ito, pinakintab bawat bahagi at naglagay ng bagong tubo sa butas kung saan kinain na ng kalawang ang lumang stovepipe. Nung gabing iyon, nagsindi ako ng unang apoy ko. Ang init na pumuno sa espasyo ay parang mahika. Itinaboy nito ang lamig, ang basa at ang kawalan. Sa unang pagkakataon, hindi na parang lata lang sa gubat ang Quonset hut, parang tunay na silungan na tinatawagan ko si Luz tuwing ilang araw mula sa payphone ng bayan. Kinukwento ko sa kanya ang lahat, ang bubong, ang kalan, ang kagubatan. Pero hindi ko kailanman binanggit ang pera. Ang lihim na iyon ay masyadong malaki, masyadong delikado para ipagsapalaran sa isang pampublikong linya. Pero ramdam niyang may nagbago. Iba na ang tunog mo, Roger, sabi niya isang gabi. Paano? Tanong ko. Hindi ko alam, parang mas matanda, hindi na ganong takot. Takot pa rin ako, mamin ko, pero magandang klase na ngayon. 1 buwan matapos akong dumating, pinabalik ako ni Mr. Mendoza sa bayan. May liham na dumating sa opisina niya. Nakaprint ito sa makapal at mamahaling papel. May magarbong logo ng tuktok ng bundok. Ang kumpanya, Summit Creek Estates. Ang bagong alok nila, $25,000. Nagiging seryoso na sila, sabi ni Mr. Mendoza habang binabasa ko. Ipinahiwatig ng liham na kung tatanggi ako, susubukan nilang ipakuha sa county ang lupa sa pamamagitan ng puwersa, eminent domain. Sinabi nilang ang hindi inayos na istruktura ko ay isang pampublikong pangit na tanawin, isang panganib sa kalusugan. Hindi ito alok, isa itong banta na binalutan ng magalang na salita. Gusto nilang matakot ako. Ang dating ako, yung batang lumabas ng group home na may trash bag at 200
at 50 dolyar. Matataranta sana. Pipirma siya agad at mawawala na lang. Pero hindi na ako yung batang yon. Isa na akong taong nagputol ng kahoy, naghakot ng tubig, nagtakip ng bubong, at nakahanap ng init sa lugar na akala ng iba ay walang laman. Itinabi ko ang liham. Ano ang ibig sabihin ng lolo ko? Tanong ko, nung sinabi niyang ang pundasyon ang susi. Sumandal si Mr. Mendoza, nag-iisip. Hindi ko masasabing sigurado, sabi niya. Pribadong tao si Girolamo, pero alam kong isa siyang master carpenter. Bago iyon, isa siyang stonemason. Nagtrabaho siya sa maraming lumang proyekto ng State Dam, naiintindihan niya ang lupa. Kung sinabi niyang mahalaga ang pundasyon, malamang literal ang ibig niyang sabihin. Bumalik ako sa hut na nag-aapoy ang ideyang iyon sa isip ko. Ang pundasyon, ang slab ng semento kung saan nakapatong ang hut, may ilang bitak pero karaniwan lang ang itsura. Buong araw akong gumapang sa sahig, nililinis ang dumi, hinihipo bawat pulgada. Malapit sa likod, bahagyang nakatago sa likod ng kalan na inilagay ko, nakita ko ito. Isang tuwid na linya, hindi bitak, kundi eksaktong siam, 4 na talampakan ng lapad, bumubuo ng perpektong parisukat, isang nakatagong pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hinanap ko ang hawakan, ang latch. Wala. Parang walang hiwa. Halos 1 oras bago ko naintindihan. Counterweight design pala. Isinalpak ko ang mahabang kahoy sa ilalim ng isang gilid, itinulak pababa gamit ang buong bigat ko. At sa wakas, sa tunog ng pagngit-ngit at pag-ungol, umangat ang slab. Sa ilalim nito bumukas ang parisukat na butas sa semento. Isang hagdang gawa sa bakal na rebar ang nawawala sa dilim. Umakyat ang malamig at mabasang hangin mula sa lupa. Isang lihim na cellar. Kinuha ko ang flashlight at bumaba. Maliit ang cellar, tuyo at maingat ang pagkakagawa. Ang mga pader ay gawa sa perpektong pinagdugtong na fieldstones. Malinaw na gawa ng lolo ko. Sa gitna, may nakataas na pedestal na bato at sa ibabaw nito, isang malaking metal lockbox. Katabi nito, isang sealed na garapon na salamin na may isa pang liham sa loob. Binuksan ko. Roger, kung nahanap mo ito, ibig sabihin nakikinig ka. Mabuting lalaki, hindi ko itinayo ang lugar na ito para lang itago ang pera. Hindi ko lang gustong bigyan ka ng bubong. Itinayo ko ang hut na ito sa eksaktong lugar na ito dahil may dahilan. Mabilis kong in-scan ang pahina. Napigil ang hininga ko. Noong nakaraan, nagtrabaho ako sa Geological Survey Team ng Estado. Minapa namin ang buong rehiyong ito. Karamihan ng bato rito ay walang halaga, shale at granite. Pero sa ilalim ng gulod na ito may kakaiba. Isang malalim na aquifer, isa sa pinakamalinis na spring water sa buong estado. Itinago ng gobyerno ang resulta ng survey. Ayaw nilang magkaroon ng land rush, pero hindi ko nakalimutan ang lokasyon. Ang lupang ito ay direktang nasa ibabaw ng aquifer. At ang water rights ay hindi kailanman nahiwalay sa deed dahil walang nakakaalam na umiiral ito. Hindi mo lang pag-aari ang lupa, Roger. Pag-aari mo rin ang nasa ilalim nito, lahat. Naupo ako sa malamig na sahig na bato, tulala. Nanginig ang mga kamay ko, tubig. Hindi lupa ang habol ng Summit Creek, tubig ang habol nila. Ang plano nilang resort, golf course. Kailangan ng napakalaking pribadong supply ng tubig. Akala nila wala akong alam sa ilalim ng mga paa ko. Nag-aalok sila ng 25,000 dolyar para malinlang akong ibigay ito. Sa loob ng lockbox ay ang lahat ng kailangan ko. Personal na kopya ng lolo ko ng geological reports, water tables, isang legal opinion mula sa water rights specialist na nagpapatunay na ang aquifer ay pag-aari ng may-ari ng Parcel 7B, 3 dekada itong pinaghandaan ng lolo ko. Hindi lang siya nagtayo ng hut, nagtayo siya ng kuta. Pinoprotektahan niya ang kinabukasang pinaniniwalaan niyang kaya pa naming makuha ni Luz. Ang unang tumama sa akin ay galit. Mainit, nag-aapoy na galit.
Akala nila isa lang akong desperadong bata na walang pagpipilian. Akala nila mabibili nila ako bago ko pa malaman ang tunay kong hawak. Nagkamali sila. Kinabukasan, nagmarcha ako papunta sa opisina ni Mr. Mendoza at inilapag ang bawat dokumento sa mesa niya. Binasa niya ito ng dahan-dahan tapos tinanggal ang salamin niya at maingat na pinunasan. Isang malawak na nanggiti ang sumilay sa mukha niya. "Gerolamo, ikaw na kahangahangang loko," bulong niya. Tapos tumingin siya sa akin. "Roger, binabago nito ang lahat. Hindi na tayo nagtatanggol lang. May kapangyarihan na tayo ngayon. Maaari tayong makipagnegosasyon sa sarili nating kondisyon. Ang mga sumunod na buwan ay parang pagsisid sa isang bagong mundo. Mas marami akong natutunan kaysa sa inakala ko tungkol sa batas, lupa, water rights, kontrata. Si Mr. Mendoza ay naging guru ko, general ko, ginabayan ako sa digmaan ng papeles at estratehiya. Ginamit niya ang bahagi ng cash para kumuha ng top water rights attorney mula Albany. Tinuruan niya ako ng mga bagong salita, riparian rights, extraction permits, resource control. Hindi kamao ang laban na ito kundi certified letters at court filings. Matinding lumaban ang Summit Creek Estates. Sinubukan nilang lunurin kami sa legal na papeles. Sinubukan nilang siraan ang pananaliksik ng lolo ko. Pero masyado siyang masinop, masyadong matalino. Lahat ng dokumento ay nasa ayos. Itinayo nila ang buong kaso sa ideyang walang nakakaalam ng katotohanan. Pero alam namin, habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy kong inaayos ang HUT. Dahil kahit pakiramdam ko'y malayo at hindi totoo ang legal na laban, ang pisikal na trabaho ang nagpapalapat sa akin sa realidad. Pinaparamdam nitong may kontrol ako. Nag-ipon ako at bumili ng second-hand generator. Hindi ito malaki pero sapat para sa kaunting kuryente, para sa ilaw, para sa mga gamit, para sa pag-usad. Tinuruan ko ang sarili kong magtayo ng mga pader mula sa simula. Natutunan ko kung paano mag-wire ng electrical systems, kung paano maglagay ng insulation. Nanood ako ng maraming oras ng online tutorials. Nanghiram ako ng mga libro sa lokal na library. Si Michael mula sa hardware store ay naging higit pa sa isang matulunging kapitbahay. Naging mentor ko siya. Binibigyan niya ako ng gabay kapag ako'y natatrap at hinahayaan niya akong bumili ng supplies ng utang kapag nauubusan ako ng pera. Paunti-unti, binabago ko ang lumang metal na kabibi na iyon at ginagawa itong tunay. Ginagawa itong tahanan. Gumawa ako ng maliit na kwarto para sa sarili ko at gumawa ako ng mas malaking kwarto para kay Luz. Nag-frame ako ng espasyo kung saan ilalagay ang totoong kusina, isa pa para sa banyo. Ginugol ko ang buong hapon sa pagliha ng lumang kahoy na tabla na nakuha ko mula sa gumuho na barn malapit sa property. Ginawa kong mainit at makinis na sahig ang mga magaspang at tinik-tinik na tabla. Hindi na lang ito isang malamig at maingay na metal box. Nagiging iba na ito, nagiging amin. At unti-unti napansin ito ng bayan. May mga taong humihinto sa kalsada at nagtatanong kung kumusta na ang renovation. Kumalat ang mga chismis tungkol sa tahimik na batang inaayos ang lumang Reyes Place at tungkol sa mga developer mula sa syudad na sinusubukang paalisin siya. May paraan ang maliliit na bayan sa pagprotekta sa sarili nilang tao. Hindi sila natutuwa sa mga outsider na ginagamit ang kapangyarihan nila. Dumating ang tulong, hindi hinihingi pero labis na pinahahalagahan. Isang retiradong electrician ang dumaan upang turuan ako kung paano i-ground ng tama ang wiring. Isang mabait na babae ang nag-iwan ng kahon ng lumang pero magagamit pang kitchen gear sa porch ko. Mga kawali, pinggan, gamit sa pagluluto. Si Michael pa nga ay pinagamit ako ng workshop niya upang gumawa ng custom cabinets para sa kusina. Hindi lang sila basta nagiging mapagbigay. Pumipili sila ng panig.
At pinili nila ako. Umabot sa turning point ang legal na laban ng mapagtanto ng developers na hindi kami nagbibiro at mas malakas ang legal claim namin. Bumalik sa kanila ang mga banta nila. Humingi sila ng meeting. Nang pumasok ako sa opisina ni Mr. Mendoza, 2 lalaking naka-tailored suit ang naghihintay. Mukha silang sobrang out of place sa lumang opisina na may alikabok na kahoy at mabagal na ceiling fan. Ngumiti sila ng magalang, nag-usap tungkol sa progreso, komunidad at shared interests. Hinayaan ko silang magsalita. Pagkatapos, ang isa sa kanila, isang abogado na may madulas na ngiti, ay itinulak ang bagong alok sa mesa. $25,000, $250,000. Pipirma lang ako. Mas maraming pera yun kaysa sa nakita ko o napanaginipan. At para mas tumamis pa dagdag nila, iuurong din namin ang eminent domain petition sa county. Tumingin si Mr. Mendoza sa akin, pero hindi nagsalita. Sinabi na niya mula sa simula, "Ikaw ang magpapasya." Tinitigan ko ang numerong iyon at naisip ko ang lahat ng magagawa nito, lahat ng maayos nito. Napakatukso, napakadali. Pero naalala ko ang mga umagang nagpuputol ako ng kahoy habang nagyayelo ang mga daliri ko. Naalala ko ang kasiyahan ng pagtayo ng pader na tuwid at matatag dahil ako mismo ang gumawa nito. Naalala ko ang lolo ko at kung paano niya pinagplanuhan ang lahat na parang chess game sa loob ng 30 taon. At naalala ko si Luz at ang pangakong binitiwan ko sa kanya. Isang tahanan. Hindi, sabi ko, napakurap ang 2 lalaki, kumislot ang ngiti ng abogado. Pasensya na, Hindi, inulit ko. Hindi ko ibebenta ang lupa, hindi ko ibebenta ang water rights. Kinuha ko ang isang folder at itinulak ito sa mesa. Ito ang counter-proposal. Pinaghandaan namin ito ni Mr. Mendoza. Maaari ninyong ilis ang utility access. Maaari ninyong idaan ang mga tubo sa isang sulok ng property. Kapalit, magbabayad kayo ng taunang bayad. Sasagutin ninyo ang gastos sa pag-drill at pag-install ng commercial grade well at pump system sa lupa ko na ako ang may-ari at magpapatakbo. At iko-connecta ninyo ang bahay ko sa power grid sa gastos ninyo. Huminto ako, huminga ng malalim. At sa huli, magtatatag kayo ng Community Water Trust, pamamahalaan ng lokal na board, isang trust na titiyak na ang bawat residente ng bayang ito ay may prioridad sa malinis na tubig sa mas mababang halaga habang buhay. Natahimik ang silid. Tinitigan ng mga lalaki ang dokumento, pagkatapos ang isa't isa, tapos ako. Ang nakikita lang nila ay isang batang naka-flannel shirt at gasgas na bota. Pero ramdam ko, may nagbago. Hindi na nila ako kayang takutin. Wala na ang ilusyon. Umalis sila sa meeting na iyon nang walang sagot. Pero alam naming pareho ang katotohanan, nanalo kami. Inabot ng 1 buwan ng pabalik-balik bago tuluyang ma-finalize ang detalye. Pero pumayag sila. Pumayag sila sa bawat kondisyon. Sobrang laki na ng puhunan nila para umatras. At sa totoo lang, mas mura ang terms ko kaysa magsimulang muli sa ibang lugar. Negosyo ito, pero hindi ang klaseng inaasahan nila. Nung araw na pinirmahan namin ang kontrata, hindi ko naramdaman ang pagdiriwang. Ang naramdaman ko lang ay katahimikan. Naglakad ako pabalik sa ang hut ko, ang tahanan ko. Natapos ng power company ang hookup noong nakaraang araw. Inabot ko ang switch malapit sa pinto at sa unang pagkakataon lumiwanag ang buong espasyo. Maliwanag, malinaw, matatag. Hindi na kumikislap na apoy ng lampara o sinag ng araw sa bitak ng bubong. Tunay na ilaw, may trabaho pa rin kailangang gawin. Palaging may trabaho. Pero ngayon, tahanan na ito. Nung tag-init na iyon, sa wakas, nag-file ako para sa kustodiya ni Luz. At hindi ako nagpunta sa korte ng mag-isa. Nandoon si Mr. Mendoza sa tabi ko.
Dumating si Michael mula sa hardware store. Dumating din ang kalahating dosenang iba pa mula sa bayan. Hindi lang sila nagpapakita ng pagiging magalang, nandito sila para sa akin. Hindi na ako basta foster kid, isang pangalan lang sa file na nag-age out sa sistema. May-ari na ako ng lupa ngayon, isang business owner sa technical na paraan. May tirahan ako, may matatag na kita mula sa pag-lease ng water access at marahil ang pinakamahalaga. May komunidad akong nasa likod ko. Sinuri ng hukom ang lahat, ang mga dokumento, ang mga litrato ng bahay na itinayo ko, ang bunton ng character letters na isinulat ng mga taong araw-araw akong nakitang nagsusumikap. Pagkatapos, tumingin siya kay Luz, nakaupo ng tahimik, suot ang pinakamaganda niyang damit, maliit pero matapang na hindi matitinag. At ipinagkaloob niya ang aking petisyon para sa guardianship. Ang paglabas sa courthouse, nahawak ko ang kamay ni Luz. Iyon ang tunay na tagumpay. Iyon ang nagbigay saysay sa lahat. Nagmaneho kami pabalik sa kabundukan, pabalik sa lugar na tinatawag na naming tahanan. Nang una niyang makita ang Quonset hut, lumaki ang mga mata niya. Hindi na ito mukhang naiwan lang mula sa isang war zone. May bago na itong mga bintana, matibay na pintuan sa harap at maliit na kahoy na porch na katatapos ko lang gawin. Umaangat ang usok mula sa chimney. Mukha itong mainit, may buhay, may pagmamahal. Nagawa mo, Roger, bulong niya, puno ng paghanga ang boses. Nagtayo ka ng bahay para sa atin. Ngumiti ako. Hindi talaga ito bahay, Luz. Quonset hut ito. Pero umiling siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Hindi, tahanan ito. At tama siya. Ngayon minsan nakatayo kami sa maliit na porch na iyon, nakatingin lang sa kagubatan. Ang hangin sa mga puno, ang katahimikan ng lugar, parang kapayapaan. Yung klaseng kapayapaang hindi namin inakalang makikita pa namin. Mayroon na kami ng kailangan namin. Karamihan sa perang iniwan ng lolo ko ay hindi pa rin nagagalaw, ligtas na nakalagay sa bank account. Isang trust fund para sa kinabukasan ni Luz. Pero hindi iyon ang tunay na pamana. Ang tunay na pamana ay ang lupa, ang tubig, ang lumang metal na hut. Ito ang pagkakataong lumikha ng isang bagay mula sa wala. Ang paanyayang tumigil sa simpleng pag-survive at magsimulang magtayo. Ang regalong pumili ng mahirap na daan at matuklasang kaya kong piliin ang tama. Tinuruan ako ng lolo ko na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay bihirang makintab. Madalas, nakatago sila, balot ng kalawang. Hindi napapansin, pero naroon sila naghihintay. Ipinakita niya sa akin na ang tahanan ay hindi bagay na basta mo lang natatagpuan. Ito ay bagay na ginagawa mo sa tiyaga, pawis at napakaraming katigasan ng loob sa ibabaw ng pundasyong itinayo ng pagmamahal. At marahil ang pinakamalaking uri ng pagmamahal ay ang pag-iwan ng isang misteryo. Isang hamon dahil naniniwala kang ang taong mahal mo ay sapat ang lakas upang lutasin ito. Ang buong paglalakbay na ito mula sa pagtayo ko sa labas ng group home na may trash bag hanggang sa pag-upo ko rito sa porch kasama si Luz ay tungkol sa isang bagay. Ang paghahanap ng sarili kong pundasyon. Tungkol ito sa pagtuklas kung saan ako nagmula at pagpili kung saan ko gustong pumunta. At kung umabot ka hanggang dito, gusto kong marinig mo ito. Ang pundasyon mo ay ikaw ang lilikha. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang pinagmulan mo. Hindi mahalaga kung ang dala mo lang ay isang plastic bag, isang basag na puso o $5 na lupang walang may gusto. Kaya mong magtayo ng isang bagay na may saysay. Hindi ito magiging madali. May mga panahong mararamdaman mong mag-isa ka, mga panahong gusto mong sumuko, pero bawat pader na itinatayo mo, bawat hamong nalalampasan mo, lalo kang tumitibay. Kaya kung may ibig sabihin sa iyo ang kwentong ito, kung minsan ay kinailangan mong lumaban upang mahanap ang lugar mo sa mundo, sana ay pindutin mo ang subscribe. Maging bahagi ng lumalaking komunidad na ito. At pakiusap, gawin mo rin ito.
Magpunta sa comments at magbahagi sa akin. Ikwento mo ang panahong pinili mo ang mas mahirap na daan. Ikwento mo ang isang bagay na itinayo mo. Binabasa ko ang bawat isa. Mahalaga ang mga kwento mo. Bahagi sila ng tahanang sama-sama nating binubuo. Salamat sa pananatili rito at salamat sa pakikinig.